Acts chapter 20 verse 7 and 8 ang sabi ng Bible, and upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. And there were many lights in the upper chamber where they were gathered together. Ang title po ng ating pag-aaral ngayong umaga, Why should we attend the church every Sunday? Why should we attend the church every Sunday? Kaya manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. We are most thankful, dear God, for the opportunity that you would allow us to corporately come together for worship, to sing songs of praises to you, to lift up your name, and to worship you, to serve you. Through this day, I pray, dear Lord, that may you enlighten our hearts and minds, lead us to all the truths and principles that we are about to decipher from your word, and may you be glorified. In Christ we pray. Amen. Maraming salamat po. Tayo po ay maaari na nakapagpo. This is a very simple message and yet very profound in nature sapagkat marami po sa mga tao na nagka-attend ng church sa ngayon ay iba-iba yung mga dahilan nila. Iba-iba yung mga nagtutulak sa kanila, iba-iba yung mga motivation nila kung bakit nasa church sila. And let me give you some example at mamaya ay tatanungin ko kayo, ano yung dahilan nyo, bakit kayo nag-church? Kung ano man po yung mga masasagot ay hindi na po pwedeng ulitin. So kailangan magkaroon kayo ng ibang sagot. In some cases, may mga taong nag-a-attend sa church sapagkat gusto nila yung blessing ng Panginoon sa buhay nila. They want God to bless them, so they go to church. Yung iba naman, may mga mabibigat na kasalanan sa buhay nila, they want God to forgive them. So they come to church. Yung iba naman, hindi sila bibigyan ng allowance bukas pag hindi sila ng church. Kaya, para mapagbigyan si nanay, bigyan ng allowance bukas, mag-church sila. Yung iba naman, nasa church sapagkat gusto nilang makita yung crush nila. Gusto nilang makatabi yung inahangaan nila. Yung iba naman, nasa church sapagkat meron silang bagong biling damit. Kailangan maisuot nila yun. Sa church lang naman pwedeng magbihis ng maayos at maganda. Yung iba naman, yung mga tropa pips nila ay nasa church para makakwentuhan nila, mag-attend sila sa church. Iba-iba yung mga agenda ng maraming mga tao why they go to church. At bago ko simulan itong pag-aaral na ito, I would like to ask you the same question. Why do you come to church? Bakit po kayo nag-church? So, tatanungin ko kayo. Okay? Mapalad yung mauuna sapagkat malawak yung pagpipiliin mo ng sagot. Yung mauuli, pasensya, mauubusan ka ng sagot. Sino gusto mauna? Wala? Ako magtatawag. O, si Sir Banji, bakit po kayo nag-church? Opo, Banji po to. Dahil mahal ko ang Panginoon. Because you love God. Okay, maraming salamat. Si Sir Levi, iniwan yung asawa niya sa bahay, makapag-church lang. Para po magpuri sa Panginoon. Para magpuri sa Panginoon. To praise the Lord. Sa likod, si Eugene. Bakit ka nag-church, Eugene? To worship God. Bakit pareho lang yun, ano? Para magpuri sa Panginoon. Hindi ba lang niya to worship God? Kuya Mac, bakit ka nag-church? Yung tamang sagot, Hindi ko po alam yung exact pastor, pero ito po ang verse ng Bible. Genesis 2:9 about keeping the Sabbath day holy. So, parang po is to be obedient. Exodus chapter 20. 10 Commandments. Remember the Sabbath day to keep it holy. Kuya Darwin, bakit ka nag-church? Naubos na yung mga sagot niya. Bakit ka nag-church? Ba't ka nandito? Yan na lang. Para sinabi na nila yun eh. Dapat iba sagot. Para
Mag-glorify ang Panginoon. Parang ganun lang, iba lang. Ikaw po yung Iros, bakit ka nag-church? To grow spiritually. To grow spiritually. Ikaw po yung Paul, bakit ka nag-church? Nag-google pa. Because it's the right thing to do. It is the right thing to do. Kuya Julius, bakit ka nag-church? Dahil mahal po ako ng Diyos, tsaka pinatawad niya po yung mga kasalanan ko. Kaya ka nag-church. Okay. Paano pag hindi pinatawag sana mag-church? So people have various reasons to going to church. At marami sa mga dahilan ng mga taong nag-church, karamihan sa mga sagot nila are theologically correct. Wala namang mali sa kanila. Yung mga sagot niyo, wala namang mali yan. Pero ngayong umaga, gusto ko pong pag-aralan po natin sa linaw ng salita ng Panginoon kung ano yung mga practical na dahilan bakit tayo nag-church. At marami sa inyo, baka hindi talaga alam kung bakit kayo nag-church. Nakagisnan nyo na lang ang pag-church. Nadatnan nyo na lang. It has become a culture of the family. Pagkapanganak nyo, namulatan nyo na nag-church. Hanggang ngayon, yun yung ginagawa ninyo, and you don't have the slightest idea why you come to church. So let's find out together kung bakit natin kailangang mag-church. Number 1, Ephesians chapter 5, verse 25. Ang sabi ng Bible, husbands, love your wives. Hindi po ito para sa mag-asawa, itong pag-aaral po natin, pero itong talata nito was written for the husband to love their wives. At ang sabi niya, even as Christ also loved the church. Kung papaanong minahal ni Kristo ang church, at papaano nitong minahal and gave Himself for it. Ibinigay niya yung sarili niya para sa church. Now, what is the church? Bagamat itong building na to, tinatawag po natin sa church. Literally, yung building church siya. Pero yung biblical term ng church, ang ibig sabihin po nito ay ecclesia, called out. Tao ang tinutukoy po niya dito. Yung mga tinawag mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Yung mga nanggaling sa kamatayan papunta sa buhay. Ito yung mga taong niligtas ni Kristo sa kanilang mga kasalanan. These are the church. Tayo po na mga niligtas ng Panginoon, tinubos ng kanyang banal na dugo, tayo yung church na tinutukoy dito. Na kung saan ang ating Panginoon si Kristo, ibinigay niya ang kanyang buhay, tumigis ang kanyang dugo para tubusin ang ating mga kasalanan. Christ died for us. Ibinigay ni Kristo yung buhay niya para sa atin. Tayo na church. So we are the church. Paano minahal ni Kristo yung church? Binigay yung buhay niya para sa church. So kung si Kristo, mahal niya yung church, tayo, ipakita natin yung pagmamahal natin sa Kanya by also loving the church. So kapag nasa church ka, ibig sabihin, mahal mo ang Diyos. Amen? Ngayon, sabi ko, these are practical reasons. Kung babalik rin naman natin yun. Kung nasa church ka, ibig sabihin, mahal mo ang Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, dapat nasa church ka ng Sunday. Kung wala ka sa church ng Sunday, ibig sabihin nun, hindi mo mahal ang Diyos, correct? Yun yung concept natin dito eh. Kung nasa church ka, ibig sabihin, mahal mo ang Diyos. Kung wala ka sa church, ibig sabihin, hindi mo mahal ang Diyos, correct? Ngayon, siguro napapaisip na kayo, paano yung mga wala sa church ngayon, ibig sabihin ba, hindi nila mahal ang Panginoon? So of course, meron mga providential reason why in some cases people, kahit na gustuhin nila, hindi nila magawa na pumunta sa church. Like for example, meron kang sakit na yung katawan mo, hindi ka pinahihintunutan na makapunta sa church. O kaya nasa hospital ka, of course, hindi ka makapunta sa church mo. Pero may mga dahilan minsan na they are within your control. Kaya mong gawan ng paraan
Pero, mas nananaig yung dahilan na yun. Mas gusto mong huwag pumunta sa church, kaya mas papaligan mo yung excuse na yun para hindi ka makapunta sa church. Then, it means you don't love the Lord. Kasi kung mahal mo talaga ang Panginoon, hahanap ka ng paraan. Hindi ka hahanap ng dahilan. So, yung patungkol po sa mga excuses, that is an entirely different sermon. Yun po yung pag-aaralan po natin sa susunod na pagkakataon. Excuses. So, kung mahal natin ang Diyos, we will attend church on Sunday. Amen? It shows our love for God. Number 2, it strengthens our faith. Binanggit kanina, para lumago tayo sa ating buhay spiritual. We come to church, Acts chapter 16 verse 5. And so were the churches established in the faith. Tumatag sila sa kanilang pananampalataya and increase in number daily. So yung pag-attend po ng church ay nakakapagpatatag po ng pananampalataya. Alam na alam mo, yung mga Kristiyano na matatag sa kanilang pananampalataya, hindi sila pumapalya ng Sunday sa church. Nasa church sila palagi. Sila, yung mga mananampalatayang lalong tumitibay sa kanilang spiritual na buhay. Ikumpara natin sa mga mananampalatayang parang kabuti. Mag-a-attend ngayon, susulpot na lamang bigla sa Sunday, nandyan. Then, wala ulit, darating na Sunday. Then mag-a-attend. Ina-alternate lang nila para lang makita na nakakapag-attend sila ng church. Pero hindi consistent, hindi tuloy-tuloy. Ikaw ba naman? Kakain ka ng almusal, hindi ka kakain ng kamalian. Kapunan ka ng kakain. Pwede kaya sabihin na lamang natin, tumigil ka muna sa paghinga kahit sa oras lang. Okay, humingi ka maghapon, pero kahit sa oras lang, tumigil ka muna. Pwede ba yan? Kaya ba natin yan? Sige nga. Huwag ka muna tayo huminga, kahit sa oras lang. Ang hirap, di ba? Pero pagdating sa panambahan sa Panginoon, bakit ang napakaraming mga tao nagagawa nila? Hindi ganun ka-importante yung simbahan sa kanila. Kaya hindi ganun kalusog yung kanilang spiritual na buhay. But we come to church to strengthen our faith. That's the second reason. Para tumatag tayo sa ating pananampalataya. Number 3, it is the will of God. Naniniwala ba kayo na yung pagpunta sa church, kalooban ng Panginoon? Amen? Ngayon, kung Sunday morning, wala ka sa church. Wala ka sa church. Nasa swimming pool ka, nasa mall ka, nasa sasakyan ka, nagbibiyay, nasa galaan ka, wala ka sa church pa, nasa bahay ka, nanonood lang. Wala ka sa church. Kung ang pagpunta sa church ng Sunday morning ay kalooban ng Diyos, sa madaling salita, kung babaliktarin mo yan, kung wala ka sa church ng Sunday, wala ka sa kalooban ng Panginoon, correct? So ang kalooban ng Panginoon sa atin is to be in the church sa araw ng pagsamba. Leviticus chapter 23 verse 2 and 3, Speak unto the children of Israel and say unto them, this is God speaking through Moses. Sabi niya, concerning the feast of the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocation. Ibig sabihin po ng convocation, perpetual practice. Palagi, hindi lang minsan. Even these are my feast. Verse 3, 6 days shall work be done. 6 na araw magtatrabaho. But the 7th day is the Sabbath of rest, an holy convocation. Ye shall do no work therein. Walang magtatrabaho sa 7th araw. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. Now, explain ko po yung Sabbath sa inyo. Yung Sabbath is the 7th day. At sa mga araw po natin, sa panahon natin ngayon, yung 7th day is, anong araw? Saturday. So yung mga Israel, magtatrabaho sila from Sunday to Friday. 6 na araw. At yung 7th araw, which is Saturday,
ito yung araw ng kanilang pangilin. Hindi sila magtatrabaho yung 7 araw na yun. Anong gagawin nila? Pupunta sa tabernacle at sasamba sa Diyos. Yun yung araw ng kanilang panambahan. So bakit Sunday tayo nagsasamba ngayon? Hindi Sabado. Kung ang Sabado ang Sabat. Mamaya tatalakayin po natin bakit Sunday tayo nananambahan. Pero ang point ko sa talata nito na binasa po natin, it was God who instituted na magkaroon ng isang araw ng pananambahan. Ang Diyos ang siyang nag-utos na yung mga tao sumamba sa Kanya. So, ibig sabihin, ang pagsamba sa Panginoon, ang pagpunta sa church ay kalooban ng Diyos. Ang hindi pagpunta sa church ay hindi kalooban ng Diyos. The fact na nandito tayo, nasa kalooban tayo ng Diyos. Amen? Wala nang iba pa na perpektong dapat mong kalagyan sa araw ng linggo liban sa simbahan, sa church. Dito tayo inaasahan ng Diyos na masusumpungan. Nasa church tayo dapat kapag Sunday. Amen? Ito yung kalooban ng Panginoon. Kung babalik ka rin mo yan, of course, kung wala ka sa church, wala ka sa kalooban ng Panginoon. So dapat, para manatili ka sa kalooban ng Panginoon, yung araw ng linggo, nasa church ka. Number 4, it strengthens relationship with fellow Christians. Pinapatatag po yung relasyon po natin sa mga kapwa natin mananampalataya. Alam niyo po kung bakit masarap makasalamuha yung mga kapwa mananampalataya? Kasi iisa tayo ng lengguwahe. Iisa tayo ng language. Dito kapag nag-amen ka, okay lang. Di ba? Pag umawit ka dito ng to God be the glory, normal lang. Subukan mong lumabas. Sumakay ka ng jeep, magpara ka, sabihin mo, Amen! Titingnan ka lahat ng tao. Bakit? Hindi normal na lengguwahe sa labas yun. Subukan mong umawit. To God be the glory sa labas. Titingnan ka ng mga tao, hindi normal na awitin sa labas yun. But inside the church, it is a normal thing to do. Nagagawa natin dito ng normal. Yung buhay natin ng mga mananampalataya, malaya natin na i-express yung laman ng damdamin natin para sa Panginoon sapagkat pare-pareho tayong mga mananampalataya dito. Hindi ka titingnan ng lahat ng mga tao dito kapag nag-amen ka. Kung sasayaw ka, siguro. Ano? Kung nagtatas ka ng kamay na gano'n, baka titingnan ka namin lahat. Hindi pa naman tayo nagiging charismatic. Amen? Malapit na. Hindi naman. Pinapatatag yung relasyon po natin sa bawat isa. Hebrews 10:23 and 24. Ang sabi ng Bible, let us hold fast the profession of our faith without wavering. For He is faithful that promise. And let us consider one another to provoke. Tinutulungan natin ang bawat isa, inuudyukan, tinutulak natin ang bawat isa, and to love and to good works. Tinutulungan natin ang bawat isa na ipadama at maramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. At ang gumawa ng mabuti. Ipanalangin po natin yung mga anak po natin na ang maging mga kaibigan nila ay tuturuan sila ng tama at maganda. I-influensyan sila sa kaibubuti ng kanilang buhay. At hindi yung ikapapahamak nila. Few days ago, may napanood po akong video, isang 30 years old, yung mga kaibigan niya, kainuman niya, na-influensyan niya. Pinasok yung isang bahay, pinagbubugbog yung mga tao doon. Nakakatakot na po sa panahon natin ngayon. Dati yung lansangan lang nakakatakot. Ngayon pati sa loob ng bahay mo, hindi ka na nakakatiyak. Hindi magandang influensya. Kaya mga anak natin, ipanalangin natin na palibutan sila ng Panginoon ng mga taong magiging
mabuting impluwensya sa kanila. At masusubukan yung mga taong yun sa loob ng simbahan. Amen? Nasa loob ng simbahan ba yung mga taong yun? Amen? It strengthens relationship with fellow Christians. Number 5, it shows our obedience to God. Verse 25, Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag pababayaan ang pagtitipon natin. As the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. Na-excite ba kayo kapag parating yung Sunday? O baka naman, Sunday na naman. Magpa-practice naman kami ng choir. 2 oras naman ako naktumangado. Mainit na naman ako. Sunday na naman, sisigaw-sigaw na naman kami ni Pastor. Magugutom na naman kami. Matagal pa naman siya mag-preach. Yun ba yung nararamdaman natin? Or na-excite tayo? Sunday na naman, amen! Sabado pa lang, prepare mo na yung bihisan mo. Sabado pa lang, nilalabot mo na lahat ng kailangang labahan. Nililinis mo na yung bahay. Nagugas ka ng pinggan para payagan ka natin mo na makapag-church. Excited dapat ang nararamdaman natin kapag parating na yung Sunday sapagkat sasambahin natin. Yung buhay po natin sa labas, it's full of conflict. Hindi natin alam kung sino yung mga tao makakasalamuhan natin, ano yung mga ugali nila. Ano yung mga problema na kakaharapin po natin. And when we come to church on a Sunday morning, mararamdaman po natin yung presensya ng Panginoon. Nare-re-energize yung espiritu mo sapagkat yung mga kapwa mananampalataya mo nandyan to encourage you, to edify you, to build you up in the Lord. So kapag nasa church po tayo, pinapakita po natin ang pagtalima natin sa Diyos, sa Kanyang utos. Dahil sabi niya, huwag pabayaan. Not forsaking the assembling of ourselves together. Of course, minsan may mga pagkakataon na hindi natin maiwasan. It is beyond our control. Wala tayong magawa. Gustuin man natin, hindi natin kayang pumunta sa church. But my point is, every time na magbukas po yung pintuan ng church po natin, alam po natin, kalooban ng Diyos na nasa church tayo. Kung kaya sumunod po tayo sa utos ng Diyos sa atin. Dapat masumpungan niya tayo sa loob ng church kapag bukas ang pintuan ng simbahan po natin. Number 6, our prayers become stronger. Totoo ba ito? Na kapag marami tayong mga kasamang nananalangin, mas tumatatag, lumalakas yung panalangin natin. Dahil ang sabi po ng Bible sa Matthew chapter 18, verse 19 and 20, again I say unto you, that if 2 of you shall agree on earth, kung dalawa sa inyo ay magkakasundo dito sa lupa, as touching anything that they shall ask, ano man yung hingin nyo, nagkasundo kayo, it shall be done for them. Matutupad sa kanila of my Father which is in heaven. Verse 20, for where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Alam niyo kung tatanungin ninyo, di ba nila yung verse 19 eh? Yung panalangin na sinasagot ng Diyos. Di ba nila yun? Pero yung verse 20, yun yung pinakamaganda dito. Where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Nandun ako sa kalagitnaan nila, sabi ng Panginoon. The presence of God should be enough. Pumunta ka sa church. Maranasan mo yung presensya ng Diyos. Why do you come to church? Sapagkat kapag mayroong dalawa o higit pa na nagkakatipon sa pangalan ng Diyos, nandun siya sa kalagitnaan nila. The presence of God. I want to experience the presence of God. That's why I want to come to church. Nandun yung presensya ng Panginoon. Bonus na lamang natin na tumatatag po yung panalangin po natin kapag may mga kasama tayong mananampalataya na lumalapit sa Diyos sa panalangin. It strengthens our faith. Our prayers become stronger. Mas tumatatag ang mga panalangin po natin when we are with fellow believers in the church. Number 7,
It is a way of honoring the Lord's Day. What is the Lord's Day? Ano ba yung araw ng Panginoon? Alam nyo, natutuwa ako kapag may mga nakikita ko mga negosyo na kapag Sunday, sarado, tapos mababasa mo sa pintuan ng negosyo nila, close. Because Sunday is the Lord's Day. Natutuwa ako pag may mga nakikita ko ganun. Ino-honor nila yung araw ng Panginoon. Sarado yung trabaho. Nasa church sila. So when we come to church, we simply honor the Lord's Day. Paggising mo ng umaga, araw ng linggo, Lord, today is the Lord's Day. I will worship you. Today is the Lord's Day. I'm not saying na araw ng linggo. Every day is supposed to be the Lord's Day. Dapat ino-honor natin ang Panginoon every day of our life. Pero pinag-usapan po natin yung corporate worship po natin na magkakasama po tayo. And that is Sunday. Bakit Sunday? Kung yung Old Testament, ang pinakasabat is Saturday. Balikan po natin yung nabanggit ko po kanina. Ang sabi ng Leviticus na makabasa din sa Exodus chapter 20, na yung pagtatrabaho po natin is from the first day of the week to the sixth day of the week. Sunday hanggang Friday. Tama ba? What is the first day of the week? Sino nasabing Monday? Tas po kamay. Ano po yung unang araw sa isang linggo? Tas po kamay. Pag Monday. Sino po nasabing Sunday? Tas po kamay. Maraming hindi nagtaas. Sinong hindi alam? Tas po kamay. Sige, mag-ianas kayo. Hindi nyo alam. What is the first day of the week? Kung hindi nyo po alam, pag-uwi nyo, tingnan nyo po yung kalendaryo na nakasabi sa dingding nyo. Anong araw ang nauuna? Is it Monday or Sunday? Doon nyo malalaman kung ano yung araw ang nauuna. Ako kasi yung kalendaryo namin sa bahay, ang nauuna, Sunday. Yun yung first day of the week. Pangalawa yung Monday. Pangatlo yung Tuesday, pang-apat yung Wednesday, pang-lima yung Thursday, pang-anim yung Friday, at pang-pito yung Saturday. That's why Saturday is the Sabbath day. Kaya yung mga Israel, nung binigay yung utos na ito, na yung Saturday, yung seventh day, which is Saturday, ipangilin nila. Keep it holy. Walang magtatrabaho, walang mamumulot ng mana, walang magsasaka, walang magtatanim. Malambahan sa tabernacle. Bakit Sunday tayo nag-worship ngayon? Let me give you two practical reasons. Number one, the early church worship on Sunday. The early church worship on Sunday. Saan natin makikita yan? Acts chapter 20, verse 7. And upon the first day of the week, anong araw po yun? Sunday. First day of the week. Bakit ang iniisip ng iba yung Monday, yung first day of the week? Sa mga nagtatrabaho, Monday is the first day of work. Sa mga nag-aaral, Monday is the first day of class. Pero kung hindi pag-uusapan yung pag-aaral at pagtatrabaho, Sunday is the first day of the week. At yung mga churches sa New Testament, Sunday silang nagtitipon to worship God. Acts 27, and upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them. May pangangaral ng salita po ng Panginoon. This is Sunday, first day of the week. 1 Corinthians 16:2. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. So maging yung Corinthian church, Sunday silang nagtitipon. That's one. Bakit Sunday tayong nananambahan? Sapagkat yung mga New Testament churches, Sunday silang nag-church. Second, bakit sila Sunday
like a church. The Lord Jesus Christ died on a Friday. After 3 days, which is Sunday, He rose again. Kaya pinili ng mga New Testament believers to worship on a Sunday to celebrate the resurrected Savior. Ang tagapagligtas na nabuhay na maguli. Linggo po tayong nagtitipon sapagkat pinagdiriwang po natin ang Diyos na sinasamba natin ay buhay. Amen? Amen. Araw po siyang bumangon mula sa mga libingan. Araw ng linggo po siyang nabuhay. Kung kaya Sunday tayo nagtitipon para ipagdiwang natin na buhay ang ating Diyos na sinasamba. Wala pong masama kung Sabado tayong magsisimba. We can do that. Pero mas pinipili natin na itaon natin sa araw kung kailan na buhay na maguli ang ating tagapagligtas, which is Sunday. So when you come to church on a Sunday morning, you are simply saying, Lord, I will honor your day. This is the Lord's day. I will be in church. So why we come to church on a Sunday is a way of honoring the Lord's day. So there you go, guys. 7 reasons why we come to church. Number 1, it shows our love for God. The fact that you are here, it only means you love God. Second, it strengthens our faith. Bagamat may mga discipleship program tayo, may Bible reading tayo, pero wala pa rin pwede ipalit sa pangangaral ng salita ng Panginoon sa araw ng linggo. Number 3, it is the will of God. Kalooban ito ng Panginoon. Yung nasa church ka kapag Sunday. Pag wala ka sa church, araw ng Sunday, you are outside of the will of God. Paano kung dumating ang Panginoon araw ng linggo, wala ka sa church? Diba? Mas mainam na dati ang Panginoon, masubukan ka na nanambahan sa Kanya. It strengthens relationship with fellow Christians. Kaya mahalaga po sa atin yung fellowship sa mga kapwa mananampalataya. Okay, may challenge po ako sa inyo. Yung mga bisita po natin, pwede ba tumayo? Then Brother Beth, yung grupo niya, pamilya niya, yan. Ngayon, after ng service po natin may workers meeting tayo mamayang 5. Gusto kong kamayan nyo sila mamaya, itanong yung mga pangalan nila. I-memorize nyo. Tatanungin ko kayo mamaya hapon. Yung hindi makaka-memorize, tatanggalan ko ng kaligtasan. Hindi ko lang. Ano? Bilang paraan ng pagkikipag-fellowship po natin, para may dahilan kayo na makakamayan sila. Tanungin nyo yung mga pangalan nila at i-memorize nyo. Ako, memorize ko na eh. Sai, May, Lloyd, Biel. Yan. Tama ba? Sige lang mo po. Si Sister Emily at si Brother Ber, John, Joanne, Nanay, Ned. Yan. Tsaka yung dalawang anak nila. Maraming salamat. Pwede na po kayo mo po. There was a young lady by the name of Dawn Klinge. She is a pastor's kid. Pastor's kid po siya. Kasi mga anak ko dito. Si Pigilin, ito yung panganay po namin, no? Mga panganay. Tapos yung bunso namin, panganay namin mga bunso. Napagkaitan ng height. Pigilin, why do you come to church? What kind of difference? I want to serve God. Ikaw, Pig, what kind of church? I want to serve God. Alam na yung tamang sagot eh, no? Gusto ko sana marinig sa kanila na kasi wala kaming choice eh, anak kami ng pastor. Pero never na sinabi namin sa kanila yun. Dapat nasa church kayo kasi anak kayo ng pastor. So namin sila mismo out of their own volition, voluntarily silang mag-church sa pagkakinong gusto nila. Si David Klinge is a pastor's kid. Yung pag-attend sa church ay hindi na pinagdidibatihan sa bahay nila. Automatic yun. It is a non-negotiable option. Na dapat nasa church sila. Kasi tatay niya, pastor. Diba? Pwede bang sabihin ng pastor na hindi mo na akong mag-church ngayon? Pwede ba yan?
Masakit muntok, ako pa mag-church. Masakit ko tiyan, ako pa mag-church. Pwede ba yan? Pwede ba akong ma-excuse sa ganung mga reason? Bakit kayo minsan, sakit ang ulo niyo, kayo mag-church? Pwede. Bakit ang pastor hindi pwede? Ikaw ang pastor, ikaw mag-preach eh. Parang, ang hirap ano? Kaya hindi sila nagdidebatihan sa pamilya nila doon ang pag-attend sa church. Nung naging teenager siya, na-excite siya. Sabi niya, malapit na akong mag-18. Pag 18 years old, sa Amerika kasi, independent, humihiwalay na sa pamilya, bukod. Bibili ng bahay, kaya magre-renta ng apartment, basta hihiwalay na, independent. Pag nag-18 ako, makakapag-desisyon na ako sa sarili ko kung mag-church ako o hindi. Excited siya. Maging 18 years old siya. And the day finally came. Nagdibo siya, 18 years old. Bumukod siya ng bahay. Bumupahan siya ng apartment. And she finally made a decision for herself. And she decided not to go to church. Anong ginawa niya? Nagpahinga lang sa bahay. Hindi siya nag-church. May mga Sunday na nagtatrabaho siya sa bahay. Hindi siya pumunta sa church. After several months, she surprised herself. Sinurpresa niya ang sarili niya. Nag-attend siya ng church. Hulaan niyo anong dahilan niya bakit siya nag-attend sa church. Nag-attend siya sa church, hindi dahil kailangan. Nag-attend siya sa church, hindi dahil anak siya ng pastor. Nag-attend siya sa church, hindi dahil obligasyon. She attended the church out of her own will. Voluntary nag-attend siya. Ano yung reason niya? Because I love the Lord. I ought to be in the church. 20 years later, may asawa na siya at nagkaroon ng dalawang anak. Nag-church pa rin. Walang palyan. Madali ba para sa kanya ang mag-church? Of course hindi. May mga Sunday na parang ayaw niyang mag-church. May mga Sunday na may nararamdaman siya at sinasabi ng katawan niya, huwag ka munang mag-church. Pero nag-church pa rin siya. May mga Sunday na nagwawala yung mga anak niya, ang hirap bihisan para magpunta sa church. Pero hindi naging dahilan yun. Pinipilit pa rin niya na makapag-attend sila ng church. Why? Because she discovered na yung pag-attend sa church, malaki yung contribution kung bakit maayos at maganda ang buhay ng pamilya niya. Practical reason why you ought to be in church on a Sunday. Malaki yung bahaging nagagampanan nito para maging mabuti at maayos yung buhay natin sa harapan niya. And towards the end, nung libro na sinulat niya, my life has never been better and it has been rewarding. Pag-attend sa church. So I challenge you, don't miss a single Sunday. We have 52 Sunday in a year. Don't miss a single Sunday. Kahit anong mangyari, mag-church tayo. Amen? It is the right thing to do for a child of God.